Wala tayong pinag-iba sa anay. Sinisira natin ang sinisira ang ating kapwa. Instead na ang tingnan natin ay kung saan ako nagkamali at yung kahinaan ko, yun yung aking i-repair. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Huwag humatol at di kayo hahatulan. Kung paano kayo humatol sa inyong kapwa, gayon din naman kayo hahatulan at susukatin kayo sa sukatang ginamit nyo. Ba't mo tinitignan ang puwing sa mata ng iyong kapatid at di mo pansin ang troso sa iyong mata? Paano masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing sa iyong mata? Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong mata at saka mo makikita kung paano aalisin ang puwing sa mata ng iyong kapatid. Isang mapagpalang araw po nawaan sa ating lahat. Ngayon po narinig natin sa ating banal na ebanghelyo ang sinasabi ng ating Panginoon. Huwag kang humusga dahil kapag ikay humusga, yung ginamit mong panghusga, yan yung gagamitin din sa'yo. Madalas sa social media, naririnig natin lagi yung ang bobo mo o bobo, yung mga comments. Grabe, doon ka, kaya ang mga tao ay nagkakaroon minsan kapag ikaw yung naging biktima. Ito yung pagmumula ng anxiety, nauuwi sa depression. Kasi nga, grabe yung mga bato. Kapag dinamdam mo yung mga panghuhusga sa'yo, sa simpleng pagkakamali, ibabash ka ng mabuti talaga. Kaya sinabi ng ating Panginoon, bago mo punahin ang puwing ng iyong kapatid, tanggalin mo muna ang troso mo sa iyong mata. Ipinapaliwanag ng ating Panginoon na huwag mong tingnan yung puna ng iyong kapatid. Ganun talaga eh. Kapag itong tao na ito ay umaangat, hahanapan agad natin ang mga pagkakamali. Yung pagkakamali ang ano naman yan, kahit ganyan yan. So, ganon. Ibig sabihin, sinisiraan na agad natin siya. Hinuhusgahan na natin agad siya. Ang hinahanap natin ay kung saan siya mahina, tas yun yung titirahin natin. Wala tayong pinag-iba sa anay. Sinisira natin ang sinisira ang ating kapwa. Instead na ang tingnan natin ay kung saan ako nagkamali at yung kahinaan ko, yun yung aking i-repair. Hindi yung kahinaan ng ating kapwa. Ang ating mas lalo pang duduk-dukin. Para yung sugat, nasugatan, may sugat itong taong ito. Pero kung lagi mo siyang itatouch, ganun, masakit yun. Diba? Kaya sabi nga ni Jesus dun sa babae, natatandaan natin, yung nagkasalang babae, kung sinong walang kasalanan, siyang bumato. Siyang unang bumato. At wala pong nakapagbato doon kasi lahat sila makasalanan. Ang pinupunto ko, ganito, pag merong nagkasala, katulad ni si Bakit Nga Ba, di ba? Si Bakit Nga Ba, alam natin maling-mali talaga yung ginawa niya. Pero isa tayo sa mga bumato. Isa tayo sa nambas sa kanya. Deserve, ganon. Nagkaroon siya, hindi ko alam kung tama yung balita. Nagkaroon ng anxiety yung babae na yun. Oo, mali nga yung ginawa niya. Pero hindi natin dapat na isa tayo sa mga bumabato ng bobo mo. Mga ganon. Wala tayong pinag-iba dito kay Bakit Nga Ba. Kasi si Bakit Nga Ba, grabe siya mag-judge dun sa lalaki. Di ba? Nilait-lait niya yung lalaki. Tapos tayo rin, ay ginudge din natin si Bakit Nga Ba. Ito yung iniiwasan ng ating Panginoon. Yung pagpuna sa mali. Kasi lumalalim, lalaki ng lalaki yun. Di ba? Kaya kapag mayroong, kunyari, may nagkasala na sa inyo, sa atin o sa akin, pinuna na ng pinuna kung saan ako mahina. Halos masira na ang pagkatao ko. Ang tamang response dun ay hindi ko gagayahin yung ginawa niya. Hindi ko gagantihan. Hindi ko rin siya sasaktan. Kung nasaktan niya ako, ipagdadasal ko na lang siya. Sana po lahat tayo magkaroon ng lakas loob na magpatawad. Sabi nga nung aking namayapang kaibigan, si Darwin Paz, sana'y sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Don't judge the book, cover it.
Amen. At yun po, life is beautiful. Tingnan po natin ang kagandahan ng buhay ng bawat isa. At i-uplift natin, iangat natin. Hindi yung kanyang kahinaan ang hihilahin natin pababa. God bless us all. Amen. Kumusta ka, kaibigan ko? Kumusta ang lagay mo? Masaya ka ba ngayon sa kabuhayan mo? Kumusta ang iyong pag-aaral? Kumusta ang iyong trabaho? Di layat na abala sa karera mo dito sa mundo. Huwag mo sanang kalimutan ang Diyos natin na namatay para sa'yo at para sa akin. Jesus ang kanyang pangalan, niligtas ka sa kamatayan. Tunay siyang nagmamahal sa'yo, kaibigan ko. Kumusta ka, kaibigan ko? Kumusta ang lagay mo? Masaya ka ba ngayon sa kabuhayan mo? Kumusta ang iyong pag-aaral? Kumusta ang iyong trabaho? Di layat na abala sa karera mo dito sa mundo. Huwag mo sanang kalimutan ang Diyos natin na namatay para sa'yo at para sa akin. Jesus ang kanyang pangalan, niligtas ka sa kamatayan. Tunay siyang nagmamahal sa'yo, kaibigan ko. Tunay siyang nagmamahal, si Jesus ay nagmamahal. Ang Diyos natin ay nagmamahal sa'yo, kaibigan ko.